Ano nga ba ang rape? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Let's first define the word rape. Rape refers to the forced sexual intercourse, sexual assault, sexual intercourse between an adult and a minor. Sumakatuwid mga kaibigan, ang rape ay isang uri ng sapilitang pakikipagtalik sa isang tao. Sino-sino naman ang mga taong maaaring mabiktima ng rape? Maaaring mabiktima ng rape ang babae, lalaki, bakla or kahit na tomboy. Under the Anti-Rape Law of 1997 or mas kilala sa tawag na Republic Act 8353. Sinabing ang rape noon ay tinuturing na isang crime against chastity, ngunit nang dahil sa revisyon ng Revised Penal Code, ang rape ay na-reclassify bilang crime against person. Mababasa mo ito sa Section 2 ng nasabing batas. So paano nga ba nakokomit ang rape? Ayon sa Article 266-A, ang rape ay maaaring makomit ng mga sumusunod. Una, kapag ang isang tao ay may carnal knowledge. When we talk about carnal knowledge mga kaibigan, ito yung sapat na kaalaman ng isang tao tungkol sa pakikipagtalik sa babae. Under this paragraph 1, ay may ibang subcategory pang naiugnay tungkol dito. Una, kapag ang rape ay ginamitan ng pagbabanta at pananakot sa part ng biktima. Pangalawa, kapag daw walang malay ang isang biktima. Ang example niyan ay labis na nilasing ang biktima upang mawalan ng malay. Pangatlo, by means of fraudulent machination or grave abuse of authority. Sa madaling salita ay pangloloko. Pang-apat, kapag ang biktima ay under 12 years of age. Sinabi din sa paragraph 2 ng nasabing article. Maaari ding makomit ang rape kapag ang ari ng lalaki ay sapilitang ipinasok sa ari ng babae. Ganon din ang kaparehong hatol kung ipinasok ito sa bibig or sa puwet ng biktima, or kahit na ang paggamit ng mga bagay na sapilitang ipinapasok sa ari ng babae sa kahit anong mga circumstances na binanggit. So aside from this, mas malaki pa din ang bilang ng mga kababaihan na nare-rape kaysa sa mga kalalakihan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na pwedeng makasuhan ng rape ang mga asawa na ginagahasa ang kanilang sariling mga asawa? Ito ay tinatawag na marital rape. Ang marital rape ay kapareho din ng mga circumstances na ating binanggit kanina sa mga naunang slide. In regards to that, pwede na pong magsampa ng kaso ang kahit na sinong nakasaksi sa isang krimen ng panggagahasa. Dahil tulad nga ng sinabi ko na kanina, ang rape po ay hindi nakabilang sa crime against chastity, or minsan ay naiugnay sa mga private crimes. Dahil ang crime of rape ay maituturing ng isang crime against person. E paano naman kung ang biktima ay isang kulang-kulang or may sakit sa pag-iisip? Matatawag pa ba itong rape? Ang sagot mga kaibigan is yes. Dahil kung maaalala nyo mga kaibigan ay binanggit na natin yan sa paragraph 1-B. That paragraph 1-B said, crime is committed when the offended party is under 12 years of age or is demented even though none of the circumstances mentioned above be present. Pero, ilang taon nga ba pwedeng makulong ang isang taong nakagawa ng krimen ng panggagahasa? Maaring makulong ang isang lalaki na gumahasa ng babae sa pamamagitan ng pagpapasok nito ng kanyang ari sa ari ng biktima. Maaring mahatulan ng parusang kulong na reclusion perpetua, na may duration na 20 years 1 day to 40 years ang sino man ang makakagawa ng ganitong krimen. Pero paano naman kung ang rape na nakomit ay sa pamamagitan ng pagpapasok ng ari at ng ibang mga bagay sa bibig or puwet ng babae or lalaki? Ang mga taong makakakomit ng ganitong klase ng rape ay maaaring makulong sa ilalim ng prison mayor, na may duration na 6 years 1 day to 12 years. But when we talk about rape mga kaibigan, paano kung yung biktima ay nabuntis ng rapist? Ano ang mangyayari sa sanggol? Ang mangyayari sa sanggol na isisilang ng biktima ng rape ay magiging isang illegitimate child. At siya nga pala kaibigan, may nagawa na akong ilang topic tungkol sa legitimate, illegitimate at legitimated child. At kung interesado kang mapanood din ito, mag-iiwan ako ng link sa description ng topic natin ngayon.
So balik tayo sa topic, kung ang isang rapist ay nabuntis ang biktima, ay may instances pa din na pwedeng ma-extinguish ang kaso kung ang biktima ay tatanggapin ang rapist na maging ama ng kanyang dinadalang tao. And kung hindi ito matatanggap ng biktima, ang buong pangangalaga ng sanggol ay maaari lamang ibigay sa biktima ng rape. So ayun nga mga kaibigan, ang mga ilang bagay tungkol sa rape, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig, at see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.